Sinimulan ng buksan ng mga otoridad ang higit 20 vaults na ni-raid na Pogo Company sa Bamban, Tarlac. Higit 5 milyong piso ang tumambad sa isang vault pa lang. Live mula sa Bamban, Tarlac, nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Gary, tapos na ba ang pagbubukas ng mga vault dyan? Nako Cheryl, dahil madilim na ay itinigil na ang pagbubukas ng mga vault dito nga sa may Bamban, Tarlac. Ito yung Sunyan Technology na ni-raid noong Marso. Itinigil ito dahil mula pa kanina naging pahirapan na nga yung pagbubukas ng mga vault dahil mainit, madilim ang lugar at walang kuryente. Pinutol na nga kasi ito nung mag-raid noong Marso. Gamit ang acetylene, winasak ang mga vault sa Pogo Company na ito na Sunyan Technology sa Bamban, Tarlac ngayong araw. Ipinag-utos ng Bulacan Regional Trial Court Branch 81 na buksan ang lahat ng 27 vaults ng kumpanya at maimbentaryo ang laman nito matapos ma-raid noong isang buwan. Witness sa pagbukas ng mga vault ang Anti-Money Laundering Council o AMLA, Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC, PAGCOR, PNP-CIDG at ilang prosecutor. Sa unang 2 vault, mga dokumento at passport ang nakita. Pero sa pangatlo, mga bundle na ng pera na aabot sa 5.5 million pesos at 1,000 US dollars ang tumambad sa mga operatiba. Importante raw sa PAOCC ang mga dokumentong maaaring magturo sa illegal operation ng Sunyan na pwede nilang magamit sa korte. Mas importante sa amin are the documents, financial documents na magiging basis ng ating forensic accounting. Usually mga nandyan na lang yung mga pangpasahod nila, mga operating expenses and all. Pero what we need are evidence that would lead us to their digital currency, crypto wallet, kasi yun ang lifeblood ng mga pogos. Kabilang sa mga nakuhang dokumento ay sa sasakyan at bill sa kuryente sa pangalan ni Bamban Mayor Alice Go. Iimbestigahan daw ito ng DILG. Now, as far as the operating units are concerned, ang mga nakita lamang po namin dito ay ilang mga dokumento nagpapangalan doon sa kasalukuyang alkalde. Now, if that would constitute enough evidence to file criminal or civil charges against her, it's up to the Department of Justice. Itinanggi naman noon ng alkalde sa isang eksklusibong panayam ng News 5 na wala siyang kinalaman sa illegal Pogo Hub sa kanilang lugar. Sabi noon ni Mayor Go, nagbenta siya noon ng isang sasakyan sa isang empleyado ng Pogo at hindi pa napapalitan ng pangalan. Noong 2020 naman daw, naganap siya ng mga negosyante na pwedeng umupa sa mga lupa na pagmamayari niya sa Bamban. Hindi pa raw siya mayor noon dahil marunong siya mag-Mandarin. Nakahikayat siya ng Pinoy-Chinese investors na magtayo ng mall at apartment building sa kanilang lupa na nasa likod ng munisipyo ng Bamban. Pero noong tumakbo siya bilang alkalde noong 2022, binenta niya na ang share niya sa lupa. Isinantabi naman ng PAOCC ang pananagutan ng PAGCOR sa illegal operation ng Pogo sa Sunyan. Ang PAGCOR kasi ang araw-araw na nagbabantay sa loob ng Pogo operation ng Sunyan, pero tila nalusutan pa rin sila. In fairness din sa PAGCOR, alam niyo po, magagaling itong mga Pogo scammers na ito. Bakit po? Pag darating yung PAGCOR, ang ipapakita nila are all legit. Ready na 1 or 2 click of the keyboard, napapalitan nila agad yung di kasama kasi doon sa mandato ng PAGCOR na kalkalin kung ano man ang nangyayari doon. Agad namang iniutos ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa AMLAC na i-freeze ang lahat ng asset ng Sunyan, kabilang 36 na gusali at 63 motor vehicle at equipment na ginagamit sa Pogo operation sa Baofu Compound. Nauna nang ipinag-utos ni Justice Secretary Boying Rimulya sa Bureau of Immigration na isinilalim sa deportation procedure ang 22 foreign nationals na nasagip sa nasabing Pogo Company. Ito turn over sa pangangalaga ng PNP, CIDG, NCR para sa safekeeping ang mga na-recover na pera at dokumento mula sa mga vault habang dinirinig ang kaso ng Sunyan Technology sa korte. Cheryl, sa ngayon, 12 vault lamang ang nabuksan at tumigil na nga yung mga operatiba ng PAOCC para buksan ito dahil nga madilim na yung paligid. Samantala, naglabas naman ng statement si Mayor Go. Sinabi niya na nasasaktan siya at ang kanyang buong pamilya sa mga akusasyon laban sa kanila. Pero handa naman daw siyang sagutin ang lahat ng ito sa lahat ng uri ng kaso at sa korte. Cheryl. Maraming salamat, Gary De Leon. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.